so this is your Nurse Riz Diaz again, and for the continuation of my first and second trimester update video, gagawin na natin yung third trimester pregnancy update vlog. Ano bang mangyayari after first and second trimester? So nagawa ko na nga yung first trimester 3 years ago, then last year ko lang nagawa yung second trimester update, and para makompleto na yung 3 trimesters natin, gagawin ko na yung third trimester update vlog. I-divide ko na naman siya sa supplements, scans or diagnostics, prenatal check-up, and labs. At nagising na naman ang baby ko. Ay, ay. So, ano naman sa video ang baby ko? Nagising na naman. So, sa supplements, continuation of prenatal supplements up to 36th week. Yung lahat ng iniinom ko nung second trimester ko, pinadire-diretso lang yun ni doktora hanggang sa mag 36 weeks na. Continuation din nung maternity milk, since hindi rin nga masyadong bumibigat si baby, hindi siya masyadong tabain. Kaya pinadire-diretso lang yung milk supply hanggang mag 36 weeks ako. Tapos sa mga scans naman, itong mga standard na ginagawa na to ay sa St. Luke's na standard ng doctor ko. So hindi ko alam sa health centers or sa ibang private hospitals or sa ibang private practitioner kung anong magiging prescription sa inyo. Pero naka-base to sa naka-base to sa care na binibigay sa akin ng OB ko. So sa mga scans naman, pelvic transabdominal ultrasound or yung pelvic ultrasound na mas kilala siya na tawag for 2 beses. Sa third trimester, 2 beses kang i-ultrasound ulit. Yung doon na sa tiyan, yung scan or yung probe. Then, merong isang BPS o yung biophysical screening. Para rin siyang ultrasound, pero yung measurement mas specific doon. Meron naman akong separate vlog na kung saan yung mga per diagnostics i-explain ko kung para saan yung mga yun. Yung BPS pala is on the 36th week na mismo. Pag pumalo na sa 36 weeks, yung BPS na ipapagawa. Sa prenatal check-up naman, every 2 weeks na, up to 36 weeks. So, pagpasok nung third trimester nyo, every 2 weeks na, hanggang sa ika-36th week natin. Ganun kadalas na kayong makikita ng OB nyo. Pagka pumalo na tayo ng 37th week, every week na. Madalas na yung consultation natin sa OB natin para mas ma-monitor. Kasi ano na due date niya na siya halos magkakabuanan niya na. Sa mga laboratories naman, merong pinescribe sa akin na mga kailangan ko ipagawa, which is yung 75 grams OGTT, then merong Hepa B screening, titer test, then yung RPR and VDRL, and yung HIV screening mismo, and yung thyroid stimulating hormone. Iisa-isahin ko na lang sila ng discussion sa separate vlog ko na mga diagnostics during pregnancy. Then sa St. Luke's, meron din napagawa na GBS o Group B Streptococcus swab. I-discuss ko na lang din kung para saan to at saka kung saan siya kinukuha. Yung mga ginawa sa akin nung third trimester ko na mga procedure and diagnostics. Sorry, mayroong commercial. So, yung sa mga diagnostics nga, isa-isahin ko na lang sila sa separate video. And meron din akong gagawin ng mga vaccines na na-receive ko during pregnancy. Yun na lang muna.